about what's up, top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current happenings. Up top, down low. Yung first question, may init ha? Mainit times, parang they are underestimated. Ito naman siya. Would you take it or leave it? Oh, grabe. Bayaran ko bukas. Bukas? Grabe, iba yung feels niya talaga. 3, 2, 1, up, top, down, low. Hello! Good evening, everyone! We're back in it again with another podcast! Yes naman! Kamusta tayo dyan mga aming ka-rewrite-natics? Hello po! Hiya! Good evening, guys! Yes, mag-comment na po tayo dyan, guys. Mag-comment na po ang aming mga ka-rewrite-natics. Sino mga present dyan ngayon? Pasok kayo, guys. Pasok na kayo. Kamusta ka naman, partner? May pasok ka pa ba? Yes, partner. Actually, Aww. magpa-finals na kami. Finals na Ay, namin. God next bless week. you, partner. Yes. Arigatou gozaimasu. Ikaw, partner, kamusta naman ang pasok mo? Guys, kakatapos ko lang po mag-enroll. 14 units lang ako. Ah, okay. Pero August 4 papasukan. Kayo ba, partner? Kailan ba? Kami, finals namin next week. Tapos, yun, August, pasok na din. Kasi try-sem kami. Sad. Wala kaming summer break. Sa ating mga career-natics dyan, ingat po kayo pa-uwi kung galing po kayo work, at school. God bless po sa inyong biyahe. And kung kayo naman po ay kumakain, sana ay Masarap ang inyong ulam! Yes, at kung masarap ang inyong ulam, sana ay mapadala nyo kami ng inyong masarap na ulam. Dahil nga, sharing is Caring! Send na lang po namin sa inyo yung address. Yes, PM nyo kami, guys, ha? Yes. Anong ulam Sana nyo? mapadala nyo kami ng masarap na ulam. Guys, penging mac and cheese. Yes. Ikaw, partner, ano ba ang mga favorite food mo? Recently, hindi kasi ako nag-rice. Yes! Ah. Gusto ko lang mga ulam, ganyan, mga pasta. Ano ba yung English ng ulam? Sinabi mo sa akin na nakaraan. Hindi ko maalala. Sa mga nakakaalam dyan, guys, sa aming mga career natin, Guys, nasabi niya i-comment yun nyo sa nga isang kung ano yung podcast. English ng ulam. Nasabi niya yun sa isang podcast, hindi ko maalala kung anong Nakalimutan na pangalan. naman niya. Oo. Okay, guys. Okay. Baka meron tayong mga comments dyan. Mag-hi muna tayo sa ating mga career natin. Yes. Hi, Arvin. Good evening. Good evening po. Hi, Ate Mommy Ray, magandang gabi, Riri and Rai Rai. Magandang gabi rin po sa iyo, Mommy Ray. Mommy. Yes. Hi, Carl Luis, Carl. good evening po. Ay, sorry guys, yung mata ko kasi ganun. Uy, good luck for getting my eye! Okay. Sorry, mga brain rot ko kasi. Ayan! Guys, i-vlog lang po namin ang aming mga social media accounts. We have at Ignis Novus Artist Management. We have Facebook and Instagram. Ignis Novus Artist Management and on TikTok at ignisnovus.official. And for First Sun Production on Facebook, that's First Sun Production. On YouTube, that's First Sun Creatives. And on Instagram, that's First Sun Production. Please don't forget to follow, like, subscribe to our social media pages kasi nandun po lahat ng aming mga educational contents and aming mga digital contents. Yes! And for our live streams, we have every Monday, Chikahan with Mommy Ray. On Wednesdays, up top, down low. And on Fridays, Coffee Chat with the Ven. Lahat po yan ay 7 p.m. So make it a habit to watch our live streams at makipag-bonding at i-share ang inyong mga thoughts kada Yes. aming mga live streams. Okay, guys? And this is Up Top, Down Low, Low! where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversation happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current happenings. Hello, good evening. It's me again, your girl, Riri. And it's your boy, Raira, and together we are Rewrite! What if we rewrite the stars? Yes.
the Stars with Rhea, y'all. Okay? Yes. Ayan, guys. Naiintriga na ba kayo sa aming topic for tonight? Yes, maraming makaka-relate. At, anong pwedeng sabihin nating word dito? Maraming makaka-relate at for sure, maraming makakapag-share ng kanilang mga thoughts, insights, thought process? and for sure, mga experiences nila before regarding don't our forget to topic. comment down your experience, your point of view. Ibabasahin po namin yan kada after ng aming mga subtopic. Kaya mag-comment kayo dyan guys. below. If meron kayong mga past experiences or kahit Share it, y'all. pinaka-recent nyo, or kunwari pinagdadaanan nyo ngayon, comment lang kayo guys kasi babasahin namin lahat ng inyong mga comments. Yes, and without a further ado, ano nga ba ang ating topic for tonight? Kasi partner, yung topic natin ngayon ay magtitiwala pa ba ako? Oh! Ito ay learning to trust again without losing yourself. Yes. So, sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahirap at pinaka-relatable na tanong sa buhay at relationships. Magtitiwala pa ba ako? Alam mo yun, kapag nasaktan ka na, nawalan ng tiwala o na-betray, natural lang naman na magduda at magtatanong ka sa sarili mo na, pwede pa ba ako magbukas ng puso? Wow. Oh! Grabe Guys, naman. hindi mo kami broken, pero... Oo. Guys, feeling ko, itong Okay. topic na to ay para talaga kay Ryan. Madami po siyang may info. Hindi. Pero, So, dumako na tayo sa ating first subtopic. So, ang first subtopic natin ay... bakit mahirap magtiwala? So, bakit nga ba mahirap magtiwala? Ano ba to? Past hurt ba to or betrayal? Mga broken promises, repeated patterns ng dishonesty, fear na masaktan ka ulit, and ano bang thought process natin? Thought process pa rin. Ano bang thought? Thought? Ano bang thought process ng mga taong hirap magtiwala? No? Ano bang thought process nila, partner? Kasi, yun nga, mga sinabi mo kanina, it's pwedeng broken promises, Yes. Pwedeng past hurt nga talaga, di ba? Especially kung galing ka sa relationship na medyo Toxic. na broke yung trust Yes. mo, nasaktan ka dahil nasira ang iyong tiwala, di ba? At saka hindi lang naman siya sa relationship. Oo, pwede rin siya, actually applicable siya sa lahat ng relationships. Oo. Yes. Pwedeng sa Friendship. di ba? Mm-mm. Or pwede rin sa mga desisyon natin sa buhay. Bakit Yes. hirap tayo magtiwala sa sarili nating desisyon sa buhay? Di ba? Feeling ko kaya, I mean in general, kaya tayo hirap magtiwala is natatakot tayo na ma-judge ng ibang tao or natatakot tayo na magkaroon tayo ng maling desisyon para sa sarili natin. Parang natatakot tayo mag-risk. Yes. Or pwede rin na, kaya siguro tayo natatakot magtiwala kasi natatakot tayo na baka yung ibibigay nating tiwala is hindi yun yung maging outcome na gusto natin. Di ba? For example, binigay mo yung buong trust mo sa relationship na to. Tapos, masisira lang naman. Mag-cheat sa'yo, di ba? Kung ano-anong gagawin sa'yo. So, baka possible na nahihirapan tayo magtiwala dahil natatakot tayo na, yun nga, bukod sa masaktan is, hindi maging fruitful yung maging outcome ng pagtitiwala natin sa kung anumang bagay. Di ba? Yes. Pero, yung pagiging, yung fear natin, it is our protective mechanism para hindi tayo parang, ano ba? Basta, protective mechanism siya natin. Para parang, it is our wall or maging boundary siya nung paano tayo magtitiwala sa isang tao. Uso naman na kasi ngayon ang mga trust issues. Uso naman Buti talaga. na uso siya ngayon. Oo. Yung word na trust issues kasi mas nakaklasify natin if madali ba tayong magtiwala sa isang tao? Nagiging gullible ba tayo? Minsan kasi mga friends natin nagsasabi sa atin na parang pinupukpok na tayo sa pader na, girl, wag ka masyadong maging gullible kasi may nakikita na silang something dun sa tao or may nakikita na silang red flag or
kapag naman tawag sa mga girl codes na nagjojowaan ng tropa nila, ganon. Tapos, about naman sa cheating yung breakup nila. Minsan mahirap talaga magtiwala kasi once a cheater is always a cheater. Pero pwede naman sila magbago, guys. Let's give them a chance. Pero, nope. Sabi nga nila, no, ang trust ay parang salamin, di ba? Parang siyang glass. Once na nasira mo na yung glass, di ba? Syempre, di mo na yun mabubuo basta-basta. Kasi may lamat na Kasi ulit may lamat yun. na. Kung mabuo Yes. man siya. So, yung tiwala kasi natin, Partner, okay lang yan. Sino ba nag-broke ng tiwala? Nag-broke ng tiwala? Konyo yan? Sino nag-broke ng tiwala mo? Sorry. Ayun. Sa mga ka-rewinatics dyan, guys, sinong nag-broke ng tiwala? Yes. Bakit ba kayo nahihirapan magtiwala sa ating mga tao na nanonood? Yes. Bakit ba tayo hirap magtiwala? Ayan na nga. Hello, Tita Lylene. Hi, Ate Gailey. Good Hello! evening. Sabi ni Mommy Ray, kasi it's hard to trust a person. It is like a major A mirror. a mirror, di ba? Yung mata ko talaga eh. Once nagka-crack, mahirap na mabuo ulit. Kaya never ka mag-betray or mag-lie sa mga taong mahal mo. Yes. Hi, totoo. Nanay. It's Hello my Lola. po. Hello. Hi, Lola. Good evening, Nanay. Totoo yun. Para siyang, kunwari natabig mo lang yung mug, tapos may na tumalsik na piece. Kung gusto mo siyang buuin, may lamat pa rin yun, guys. At maglilik pa rin yun. Yes. Makakahanap pa rin ng butas yun para hindi ka magtiwala sa isang tao. Yes. Tama. Ayan, partner. So, pwede na siguro tayong dumako sa ating Next subtopic. Let's go. Ito ay... So, dahil hirap tayo magtiwala, no? Ano ba yung mga signs that you're ready to trust again? Diba? May self-awareness ka na sa sarili mo, diba? Kaya mong i-process ang past hurt nang hindi nagiging baggage sa future. Diba? Nakita mo ang actions at consistency, hindi lang words. Handang mag-set ng healthy boundaries. Meron kasing mga tao minsan na dahil na-break yung trust nila before, nagsiset sila ng mga boundaries na minsan OA na. Diba? And para sa akin, syempre, unfair yun sa magiging kasunod na partner mo if you're going to set such boundaries. Kasi, to be fair, it doesn't mean naman na porket nangyari, ginawa yun sa'yo before ng isang taong ito, ay gagawin ulit siya sa'yo ng kasunod na taong dadating sa buhay mo, diba? So, for me lang, I think, yun nga, signs you're ready to trust again, if na-process mo na yung past hurt mo, and masasabi mo na aware ka na talaga sa sarili mo, di ba? Kasi kailangan mo munang buuhin ulit yung sarili mo bago ka maging able na mag-trust ulit ng ibang tao. Di ba? And for me, kailangan mo munang pagdaanan yung process na yun before ka ulit pumasok sa isang relationship para maiwasan natin na madala mo yung baggage na yun sa susunod mong relationship. Saka sign din na kapag napag-uusapan niyo yung past relationship mo is hindi nagalit yung nararamdaman mo. Yes. Parang nagsisink na sa'yo yung lesson na nadulot sa'yo nung past relationship mo na alam mong hindi mo na siya ma-apply dun sa next relationship mo kasi kailangan mo talaga mag-self-reflect after ng breakup. Lalo na kung ang naging issue ba is cheating, kailangan mo talagang isipin if naging controlling ka ba, naging toxic ba yung relationship nyo, if you've done enough, ano bang naging cause, bakit ba nagkakaroon ng cheating. Alam mo, sobrang curious ako sa thought process ng mga cheaters. Why? Kasi, lalo naman kung enough naman yung tao para sa'yo, kung kung nabibigay naman nila yung gusto mong feelings or nare-reciprocate naman siya, bakit mo pa kailangan maghanap ng comfort sa ibang tao? Bakit? Charet. Pero diba? yun, no? Totoo naman yung sinabi ni partner. Talagang, ano ba yung thought process talaga ng mga cheater? Pero para sa mga taong na nahirapan na ngayon magtiwala, I guess yung tama yung sinabi ni partner na pag napag-uusapan na hindi nagalit, no? Kasi, once na nag-move on ka na sa bagong phase ng buhay mo, di ba? Once you start loving yourself, accepting na may mga bagay talaga na pwede mangyari sa buhay natin. And hindi natin kasi kailangan mag-dwell sa mga nangyayari sa buhay natin, di ba? Just take it as a lesson, di ba? So, masasabi mo na pwede ka nang makamove on sa bagong relationship if ready ka nang humarap ulit sa ganong risk.
'di ba? Kasi let's face it, 'di ba? Hindi naman lahat ng taong papasok sa buhay natin magwo-work yung relationship natin. 'Di ba? Yung iba dumadaan sa buhay natin para maging lesson, 'di ba? Yung iba tumatambay lang talaga sa buhay natin. Pero we have to be patient, 'di ba? And trust na ibibigay sa atin ni Lord yung taong para sa atin sa tamang oras at tamang panahon. At saka, hindi lang siya sa breakup. I think even kapag nasa relationship ka, kunwari, may magawa lang na something yung partner mo na nag-break ng trust mo, once na sinabi nila na babawi sila sa'yo or hindi na nila gagawin yon, just wait for the consistency ng gagawin nila, ng process, kung paano nila i-cope up yung nangyari sa inyo, kung paano nila i-deal or kung paano nila magkakaroon ng pagbabate? Pagbabate? Itlog yarn? Paano kayo magbabate? Ganon. Parang Paano mali kayo yun. susuyuin? Hindi. Parang mali! Sorry na guys, wala akong matcha today. Alam mo, may sasabihin dapat ako kasi dahil dun sa sinamang pagbabati. Ano ba? Ano? Sorry. May sasabihin dapat ako nakalimutan ko. Ano lang? Buisit. Mamangga, mamaya ko yung isipin yung anong yan. Ay, kayo guys, paano kayo nagbabate? So, okay, rewrite dyan, guys. Sorry. Sa mga kariray-natics natin dyan. Paano kayo magbating ng itlog yun? Paano kayo nagbabati ng itlog? Yes, I do the cooking. Yes, I do. Okay, magbasa tayo ng mga comments natin. Zaira, hello, Ri, and hi, Zaz! Naku, si Zaira mukhang makaka-relate siya dito sa ating topic, no? Bakit ba kasi magtitim? Ano siya? Sorry guys, ano pa ako sa pagbabate? Hi, Kuya Ryan! Kuya Ryan, hello! Ayan na, yari ka, sabi ng tita ko. Di lahat ng tao katiwa-tiwala, bugs. Yung iba, humahanap at sumasagap lang ng chismis. Na later on, sasabihin sa iba. Kaya wag basta-basta magkukwento sa buhay sa iba. Yes! Sabi naman na, Louder. ang aking kapatid na si Russell. Tama! Yes! Ayan, sabi ni Ate Eunice. Yun. Nagbabati ka siguro. Sorry. Diyos ko naman. The views and opinions of the host doesn't... Sorry guys. Diyos ko po. Okay, next subtopic. Okay, ang ating next subtopic ay building trust without losing yourself. Yes. Yes. So, pwedeng mag-start small, no? Practice trusting in everyday things, diba? Kunwari pa nagbabati ka. Hindi. Ang pinaka-importante dito is, we have to communicate openly and honestly, diba? Observe actions, not just promises. Kasi may mga tao talaga na nagsasabi lang sila ng mga promises, diba? Pero, yung trust kasi nabubuo yan through actions, diba? Yes. Through time. And we also have to accept that mistakes happen, but patterns matter. Kasi hindi naman pwedeng paulit-ulit lang yung mistakes natin, diba? Pag nagsasorry tayo, hindi pwedeng Puro sorry lang, wala ka namang gawa. tapos next time, ganun ulit yung mangyayari. Sorry na naman Yeah. ulit. So, nagiging pattern na siya. Na every time gagawin niyo yun, ay, pwede naman mag-sorry. So, we also have to observe yung patterns, di ba? Kasi, yes, natural lang naman na mistakes happen. Kasi tao tayo eh. We are human beings and we're very capable of making mistakes. Kasi wala namang ginawa si Lord na perfect. Di ba? But what matters is na kailangan natin na tanggapin yung mistakes natin at we have to accept na tayo mismo kailangan natin magbago. Hindi pwedeng paulit-ulit lang yung pagkakamali natin sa buhay. Yes, tsaka ang trust ay ine-earn yan. Yung basta-basta binibigay. Yes. At tsaka, after the breakup naman, paano mo ba bibuild ulit yung sarili mo? I think, it's about to trust yourself muna bago ibang tao. Bago ka manghingi ng validation galing ibang tao. You have to love yourself first. And sabi nga nila sa The Feast, yes! Hi, The Feast Manila. SM Manila. Hi, you guys. Yan, kasi umattend ako ng, nag-worship kami nung anniversary ng Feast Manila. Ang topic namin is about being worthy. Sabi nila,
God won't define your work, your status, your kung ano status mo sa school, kung ano laman ng bank account mo para masabi na worthy ka. Sa kanya pa lang, kung lalapit ka sa kanya, you are already worthy at meron ka ng space sa home niya. And open naman siya kahit na sinong tao. You can always go back to him, trust his process, trust his ways, and malalaman mo talaga na worthy ka kapag naramdaman mo na si Lord. O, di ba? After kong tumawa, nag-worship ako bigla. Alam mo yun? After ng mga sinabi mo kanina, mag-just ka. You are worthy, y'all. You're worthy. Yes. Pero tama yung sinabi ng aking partner. Can I get an amen there? Yes, amen. Charit. Tama naman yung sinabi ng Kayo ba, mga career-natics? Paano kayo mag-trust? Yes. Magkano na ba ang trust ngayon sa aming mga career-natics? Sa amin ni Mami Ray. Kasi ako, magbabasa na tayo ng comments, partner, tumatawa ka pa. Sorry. Sa amin ni Mami Ray, kasi ako, once na wala ang tiwala ko sa isang tao, it's hard to trust again. Rian, remember, once a cheater, always a cheater. Bakit ako? Parang sakit yun. Hindi na matatanggal sa system nila, even yung partner nila, lahat ng gusto nila ginawa at binigay na. Hindi pa nakontento sa isa lang. So parang may pinagdadaanan si Mami Ray, no? Based sa mga sabi niya, parang may pinagdaanan si Mami Ray na very similar sa ating pinag-uusapan ngayon. Everything Grabe. will be okay. Diba? So, Yes. Actually, yun nga, yung mga sinabi lang naman namin kanina, it's very important to acknowledge yung ating mga mistakes. And it's also very important to acknowledge that minsan we're also lacking in something, di ba? Kaya siguro nagiging ganun yung tao sa paligid natin. Yes. Diba? We have more comments, y'all. Yung mga nag-hi sa atin daw, mga hindi natin. Hi, Tita Ana! Oh, amen daw. Amen! Yes! Amen, you guys. Okay, so pwede na siguro tayong dumako sa ating... Sumunod? Saan ka susunod? Dumako Sige. sa ating next subtopic. Let's go. Ito ay... When not to trust. Yet. Ito ba Hmm. yung kapag paulit-ulit ka nang nasasaktan? Kapag ba wala pa ring accountability sa past mistakes? Kapag pressure at guilt ang basis ng trust? Ako, masasabi ko lang na when not to trust, pag hindi ka pa ready masaktan ulit. Yeah. Pag di mo pa kayang i-risk yung nararamdaman mo. Pag hindi mo pa kaya na tanggapin sa sarili mo na maybe things will work, pero there's also a possibility that things might not work. Diba? Hindi lang naman yun applicable sa relationship. No? Pwede rin siya sa mga friends natin, diba? When not to trust, pag hindi mo pa kaya talagang ibigay yung buong ikaw sa ibang tao, at willing kang masaktan. Yeah, try to build yourself muna bago ka magtiwala ulit. At saka, mag-ingat kayo sa mga sorry spirit na yan. Yung mga taong hingi lang ng sorry, pero paulit-ulit naman nilang ginagawa. At saka, yung mga partners yun ang walang consistency, at paulit-ulit na nagpa-promise na babawi ako, babawi ako, love. Mga ganon. Hayaan nyo munang may gawa bago kayo magtiwala ulit. Yes. Kasi, kapag hindi na naman, pag na-broke na naman yung trust, ikaw lang din yung madidisappoint. So, try to guard your heart, try to guard yourself, na kalmahan mo muna, ganyan. Yes. Kasi yung forgiveness, libre naman yun eh, di ba? We can always forgive a person. Pero, hanggang kailan tayo magpapatawad? Di ba sabi nga nila, forgive but not forget. Yes. Di ba? Papatawarin mo ang isang tao para sa peace of mind mo. Pero hindi mo makakalimutan yung ginawa nilang sakit sa'yo. Yes. Grabe, bro. Grabe. Ang lalim mo. Matapos Ang lalim ang bati na. ng itlog. Okay. Okay. Comments. Ala, yan na si Ayun, Syra. Syra yung sinasabi niya. Basahin mo, Sabi ni partner. Syra, not to trust yet if they are forcing something from you. Like, meron silang gusto malaman sa'yo na alam mong sikreto. Ay, sikretong malupit. So, parang meron sigurong taong lumapit kay Zyra, tapos Tapos, pinipilit siya. Sabihin mo nga kung ano yung ano na yun, no? Tapos, wag daw, sabi ni Sabi ni Zyra. Sabi naman ni Mami Ray. Once you trust again, yung mga taong nag-lie and nag-cheat,
sa'yo, believe me, you're going to lose yourself na kasi pati ikaw, mawawala na ng self-respect mo sa sarili mo. Yes. Yes, mother. You're right. May tama ka! Kiana, sabi niya Hello. yes. Kasi Yes! yung pagdating naman sa mga cheater, kasi totoo naman talaga na mahirap magbago ang isang cheater, di ba? Pero ikaw, para dun sa mga na-cheatan, tapos pinapatawad nyo ng basta-basta yung nag-cheat sa inyo. Kasi hindi naman yun mag-cheat sa'yo if Sige, mag-voice out ka lang. Makikinig ako. hindi naman mag-cheat yung isang tao if meron siyang contentment. So, Oo. possible na yung mga cheater kasi wala silang contentment sa buhay nila or sa sarili nila. Kaya sila naghahanap pa ng iba. Even alam mo sa sarili mo na nabigay mo na yung best mo, na nabigay mo yung needs niya. Yes. It doesn't necessarily mean na pag nag-cheat yung tao sa'yo is May pagkukulang may ka. pagkukulang ka. Kasi maaring nabigay mo naman yung best mo. It's just that hindi lang talaga marunong makontento yung naging partner mo na nag-cheat sa'yo. Sa mga cheater dyan, aralin nyo yung self-discipline. Diyos ko po, wag na magpakalat ang cheater sa buong mundo. Yes. Matuto tayong makontento. Oo, tsaka magmahal kayo ng pure, ng Mm-mm. genuine, hindi lang dahil sa pera, hindi lang dahil sa pogi, Yes. hindi lang dahil sa yaman. Love Mm-mm. them with all your heart, Yes. Kasi with their flaws. Ang Diba? pinaka-importante naman kasi is like magpasalamat tayo sa ano yung mga meron tayo ngayon. And for para dun sa partner mo, 'di ba? Huwag ka maghanap ng wala. Mm-mm. I-appreciate mo kung ano yung meron siya at kung ano yung Yun meron yung kayong nabibigay dalawa. niya. 'Di ba? Oo. Yun. Yes. But partner, parang may nagbabati na. Parang na may nagbabati ng bumubulong dyan sa tabi-tabi. Parang bubulong na. Ay, parang Okay. nabulong ba siya? Parang wait Oo, lang wait daw. lang. Sabi niya, wait Stop. lang. So, magbigay Don't muna talk tayo to ng me. mga ano natin, ng mga piece natin. Ano ba talaga yung mga, for you partner, meron ka na bang na-experience before na nasira na yung trust mo? At paano ka nakabalik para masabi mo na ready ka na ulit mag-trust again? Meron ba? Tanong meron ba? Mm. Feel ko meron, pero hindi ako makapag-isip ng specific instances. Ay, meron, pero sa school. Sa school. Sa grades, ganon. Okay. Hindi ko siya nabalik agad kasi trinay ko mag-process muna kung ano bang nagawa ko, ano bang mga pinasa ko, ano bang quality na pinasa ko dun sa prof ko para bigyan ako ng ganong kababang score at ibagsak ako. Ano ba, sobrang active ko naman yung mga score ko sa kanya, exam ko na grant. Ang tagal na neto, ano pa ako neto? Siguro mga high school pa ako neto. Parang ang tanda ko ngayon, di ba? Pero mga grade 8 ata ako noon. Tapos, alam mo yon, sobrang unreasonable talaga ng score na binigay niya sa akin kahit ang taas ko naman sa exam niya, sa quiz niya. Ang tataas ng mga grades na binibigay ko kada magpa-project, activities, ganto ganyan. Tapos ate, 75? May favoritism ka? Yun. Tapos hanggang ngayon, hindi ko siya napapatawad, guys. Pero may peace of mind ako. Feeling ko napatawad ko na siya, pero galit lang ako. Sabi ni Kiana, don't ever cheat because it can hurt others and destroy trust. Yeah, para Yes. siyang kapag krinampol yung paper, tapos binuulit. Wala na Wala yun. na, lukot na talaga Hindi na yun. siya plakado ulit. Ganon. Yes. Pag nasira yung trust mo, bili ka na lang ng bago. Uy! Sa mga convenience store niyan. Okay, parang may bubulong na partner. Huy. Parang may bubulong Partner, parang na. bad yun. Parang may bubulong. Parang may bumubulong na nagbabati ng itlog, ah? Okay. So, parang ready na tayo sa ating Wet Confession! This is Wild, exciting, and true confession! So, basahin na natin ang ating confession for tonight. Tonight. So, Ayan. Every single day, I catch myself looking forward to seeing him. Even if it's just a few seconds between classes. It's funny because the smallest interactions with him somehow become the highlight of my day. A simple hi, sitting near each other, or even just passing by the hallway is enough for my mind to start creating
100 different scenarios that will probably never happen. He's the kind of person who doesn't even have to try and stand out. The way he speaks, how intelligent he is, the confidence he carries, his personality, his height, everything about him just feels so attractive without him even realizing it. And this might sound a little weird, but one thing I can never get over is how good he smells. Whenever we're close to each other, especially when I catch the scent around his neck, I always have this random urge to stay there just a little longer. It's not even about his cologne, it's just him. And for some reason, it's become one of my favorite things about being around him. Somewhere along the way, I realized that wasn't just a simple a simple crush anymore. He's my friend, my classmate, and someone genuinely I enjoy having in my life. That's why I'm terrified of saying anything. I don't want to lose the friendship we already have, but keeping these feelings to myself is getting harder every day. So now, I'm stuck, wondering, should I keep pretending everything's normal just so we can stay friends? Or should I finally tell him how I feel, even if it means risking the friendship we've built? Oh, parang first time natin magkaroon ng parang genuine na ano, no? Oo, na confession Na na. confession sa crush. Ano No? siya, parang iniisip niya pa, will I take the risk? Oo. Mga ganun. Cute naman! Ang cute nung ganyan, no? Oo. Ang cute nung ganyang confession. Pero like we said sa mga past lives, you can you can confess. Like, Oo. lagay mo sa confession mo, you're not asking something pabalik sa'yo. Yes. You're just expressing your feelings towards him, kung paano Mm. nangyari, kung ano bang feelings mo towards sa kanya. And kung mature enough naman yung crush mo, I think maiintindihan niya naman yun. Hmm. And hindi ka naman niya iiwan sa Eric kasi pakiramdam ko mag-chat at magre-reply yan sa'yo ng kung ano bang thoughts niya. Ikaw ba, partner? What are your thought process? Ako siguro parang make sure na ma-figure out mo muna kung ano ba talaga yung nararamdaman mo sa kanya. Is it only infatuation ba talaga yan? Or crush mo talaga siya na like gusto mo talaga siya, na love mo talaga siya. Kasi kung nag-start kayo as friends, pwedeng slowly ma-build yung love di ba? Mm-mm. Yung love mo dun sa tao. So if na-figure out mo talaga sa sarili mo na gusto mo talaga siya, then pwede ka siguro umamin, di ba? And once na umamin ka, yun nga, hindi naman necessarily pag umamin ka, it means na kailangan yung tao na pag-aaminan mo is kailangan Sagutin sagutin ka ka na magjowa, Oo. 'di ba? Mag-progress Or yung courting relationship na nyo. agad, O yan. mag-progress yung Oo. relationship nyo, 'di ba? Pwede kang umamin and stay as friends, 'di ba? Yes. Pwede kayo umamin and stay as friends. Huwag kayong matakot na ilatag yung feelings nyo. Kasi if genuine din talaga yung tao na kung sino man yung crush mo na yun, if genuine din siya, for sure, hindi naman yan basta-basta lalayo sa'yo, or lalo na kung friends talaga kayo, hindi yan basta-basta lalayo sa'yo. Yun lang, kailangan mo lang din i-explain sa kanya na yung pag-amin mo ay... It's about just expressing yourself. Oo, express yourself. And then, yun lang, go on with the flow. Tignan natin kung saan naabot yung pag-amin mo. Di ba, malay mo, gusto ka rin pala niya, wala lang din siyang lakas ng loob. Yun. Pero may humihindi dito sa likod, di ba? Mga ganun siya, oh. Sabi niya, ganun. Di ko ayaw! Sorry. Yun. Pero yun nga, bago ka umamin, make sure na naging ready ka muna sa mga possible na maging sagot Outcome, niya sa'yo. aftermath. Oo, mga kasi ganun. yun nga, hindi naman ibig sabihin na pag umamin ka sa tao, crush mo siya is magiging kayo. Di ba? Yes. Marami kasing ganun na yung expectations nila pag nagkaroon sila ng crush. So, let's lower down our expectations and figure out nyo muna talaga kung ano ba yung gusto nyo. Yun. Tsaka isipin niyo yung aftermath sa point of view niya at saka sa point of view mo para hindi ka ma-shock kung ano man magiging outcome. Kasi minsan kapag nare-reject, lumalayo yung tao. Tapos kapag umokay naman na sila, parang back to normal na ulit. Ganon. So, iba ba mag-process muna ganyan? Oh, actually, pwede mo rin kung natatakot ka talagang umamin, pwede mo rin naman tignan yung like body language niya sa'yo. Kung talaga bang feeling mo may chance, something talaga. may something din siya sa'yo, di ba? Pero kung wala talaga,
Maybe Siyempre, next life. oo. Charing. Hindi naman yun. Kailangan lang din natin tanggapin na minsan yung mga crush natin, Hindi tayo may possibility na hindi tayo back. ma-crush back, di ba? Yun. So, yun, kailangan mo lang maging ready sa mga ganong instances and tignan mo lang din talaga if ano ba yung probability na magustuhan ka rin niya. Tsaka Yun. check if it is worth the risk. Yes, if it's worth Worst? if it's worth the risk. Yes! Sabi ni Ate Fiona, hi guys! Yes, hello! Ayan. Meron ba tayong next confession, y'all? Or is Meron. it the last one? Meron pa tayong next confessor. Meron pa daw! Yes. Pasabog ah. So, ang ating next confessor. Ito ay... Hmm. Ooh. Okay. Go, partner. I have this friend na he gave up love. Or more likely, to be loved. Hindi na raw siya naniniwala na may taong makikita siya as siya. Hindi yung nakikita lang yung potential. Hindi yung na-visualize lang yung idea na present siya. Understandable naman. Kasi wala naman talaga siyang planong pumasok sa isang relasyon. Or maybe, he doesn't want to get attached to anyone in a romantic way or to have a deeper connection with someone. Ang kaso lang, na-pressure siya. Na sa tuwing may lalapit sa kanya, sinusulsulan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Si ano na yan? Ayaw mo pa? Si ano na yan? Ayaw mo pa? May itsura naman si ano choosy rin eh. Ito yung mga salitang paulit-ulit niyang naririnig sa tuwing may taong nagkaka-interest sa kanya. Kagaya nga ng sabi ko, ayaw niya ma-attach for some reason. Pero dahil sa mga sulsol na yon, napipilitan siyang mag-entertain. Ang ending, kapag nagkakaroon na ng interest yung kaibigan ko, sila naman yung lalayo. Okay. I just find it unfair lang na nananahimik yung tao tapos papasok sila sa eksena. Tapos sila pa may lakas na loob na maunang umalis kapag nagkaroon ng minor misunderstanding. It's been years na nung nag-start yung ganito. Sinasabihan ko rin naman siya na kung wala talaga siyang balak pumasok sa ganong relasyon or any situation that demands time and effort, wag na lang yung patulan. Kasi at the end of the day, siya lang din naman yung matatalo. Maybe, nasasaktan niya rin yung other party, kaya naiisipan nilang iwan siya. Pero yun nga, ang unfair lang talaga sa part na entertainment lang yung hanap ng iba. Just sharing this po para malaman yung insights nyo. Ooh! So, I guess, mahirap kasi talaga pag, sinususulan lang natin yung tao and yung tao mismo hindi pa talaga sila ready, pumasok sa isang relationship. Yun talaga yung mahirap kasi out of pressure. Out of peer pressure, kaya lang nila ina-entertain din yung taong sinusulsul sa kanila. So, ako tingin ko parang pag yung tao hindi pa ready, wag niyong pilitin yung tao maging ready. 'Di ba? Especially kung mga bata pa naman kayo, parang wag niyong madaliin yung isang tao na magkaroon ng jowa. Kasi it's their decision. Tsaka malay nyo na sa process sila na they're trying to build themselves or yung focus nila nasa ibang bagay, hindi na sa paghahanap ng relationship, 'di ba? So, wag nating i-pressure yung isang tao na hindi pa ready pumasok sa isang relationship. Yeah, tsaka sa mga nakakausap nung guy, I think hindi talaga sila genuine. Kaya nila iniiwan yung guy. Hindi din nila nakikita yung worth or value ng tao, kaya nila iniiwan. Kahit o minor flaws man yan, kung hindi talaga genuine, it's possible talaga namang iwan sila out of nowhere. So, guys, try nyo munang i-process sa sarili nyo if it is just infatuation, yung sabi ni partner kanina. Try nyo siya i-process kasi kung hindi talaga siya genuine love, hindi siya mag-work out. And if lalo na kung hindi talaga kayo ready, kung focus kayo sa goal nyo na ito lang, no relationships, try to focus on that. At may sarili kang decision kasi. So you don't have to listen to everyone dahil lang sa sulsol na yan. Just trust yourself. Kasi may sarili kang path.
Hindi mo kailangan isipin kung, ay, ano man sabi nito mga to. Mm. Kahit maganda siya, hindi ko siya mapatulan. Sige lang, Mm. focus tayo sa goal, ganito, ganyan. Kasi pag yung tao na, meron kasing, uso kasi to sa school before, lalo na pag may mga heartthrob na sinusulsul sa'yo. Parang Ganyan. heartthrob. Na hindi ka Basta naman, partner, ah. hindi, Ay, na sinusulsul sa'yo. Kasi maaring yung taong pinagsusulan ng taong yun, hindi naman talaga siya yung parang gusto. 'Di ba? So, kaya hindi talaga yun mag-work. Hindi talaga siya Mm. mag-work if hindi parang organic mismo yung parang Hindi siya organic pag-build encounter. nila ng relationship. 'Di ba? So, yun. Oh. Okay. So, that's it for our wet confession. Grabe, parang ang Yes. refreshing ng mga confessions natin ngayon, no? Aha! Walang nagbabati sa Grab, 'di ba? Walang Oo nga. Ang Nagbabati refreshing sa ng Grab. ating ang refreshing ng ating mga wet confessions ngayon, 'di ba? Ayan, bago tayo mag-close ng ating podcast tonight, we would like you guys to remember na sa love at relationship or kahit sa friendship man yan, minsan kailangan natin magtanong sa sarili natin at mag-self-reflect kung magtitiwala pa ba tayo sa tao, sa friends natin, or sa partner natin. Walang rust because trust is a choice and it's okay to take it slow. Ang mahalaga, aalagaan mo muna yung sarili mo bago mo ibigay yung puso mo sa iba. Yes. Right! So, yan, Okay. partner, please don't forget to like, share, subscribe our social media accounts. For Ignis Novus Artist Management, we have Facebook and Instagram, Ignis Novus Artist Management, and on TikTok at ignisnovus.official. And for First Sun Production on Facebook, that's First Sun Production. On YouTube, that's First Sun Creatives. And on Instagram, that's First Sun Production. Please don't forget to follow, like, subscribe to our social media pages kasi nandiyan po lahat ng aming mga educational and digital content. And make it a habit to watch our live streams every Monday. We have Chikahan with Mommy Ray. On Wednesdays, we have Up Top, Down Low. And on Fridays, Coffee Chat with the Ben. Lahat po yan ay 7 p.m. So make it a habit to watch our live streams and our podcast. And share your thoughts and your knowledge, mga ganyan, mga Yes. words of wisdom. I-share niyo po sa amin yan dahil meron din po kaming napupulot na lesson galing sa inyo. At yung mga Yes. experiences nyo, talaga medyo rare sa mga tenga namin at mata namin kapag nababasa namin. Kaya share your thoughts, okay guys? Yes. And stay tuned kayo guys sa live natin sa Friday with Coffee Chat with Kuya Daben. Okay, yan! Okay. And this is Up Top, Down Low. Hello everyone, it's me again, your girl, Riri! And it's your boy, Ryan. Together we are Rewrite! What if we rewrite the stars? Thank you! Yes. Good night! Bye y'all! See you next Good night! Good night! Okay, go everyone. Thank you so much for Bye staying y'all! with See you us. next one! Talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current happening. Up top, down low. Medyo yung Oo. first question, may init ha? Mainit times, parang they are underestimated. Ito naman siya. Would you take it or leave it? Oh, grabe. Bayaran ko bukas. Bukas? Grabe, iba yung feels niya talaga. 3, 2, 1, up, top, down, low!